ano namang ambag nito sa buhay ko, 'no? Parang, it's just a story. Pero to be honest, ang laki na naitulong nito sa thesis season ko. Mabuhay, mabuhay! Welcome to my channel. I'm Kathleen Faye. Maraming moments dati na pakiramdam ko nga, ang laki na expectations na ibang tao sa akin, tas kulang yung kaya kong ibigay. And madalas, pag ito yung nararamdaman ko, meron akong story na madalas yun yung binabalik-balikan ko para hindi ako mapuno ng fear. So, ito yun. So, paano naman nakatulong sa akin? Ganito kasi yan. Yung background is, twice akong nag-fail sa thesis ko. And ang main reason kung bakit yun nangyari is because of my mentality. I had wrong perspective about my professors. Para ang perspective ko sa kanila is, aatakihin nila ako. Hindi ko man lang na-gets yung perspective na teachers sila, they are there to help me, to guide me. Dahil doon, sobrang takot akong magpakita sa kanila, sa mga professors ko, and halos hindi ako sumisipot or hindi ako nagpapakita sa mga consultations, presentations, kasi I have a feeling na ang laki na expectation nila, tapos akong tipa ng alam ko, baka kung ano sabihin nila, sa kanila magpapakita kapag alam na alam ko rin topic. Ang problema, hindi ako dumadating sa ganung point. Dahil nga na-disregard ko yung reality na I need help and kailangan ko magpakita para matulungan ako, lalong walang progress yung thesis ko that time. Big factor din kung ba't ako nag-fail is mali yung tingin ko sa sarili ko and kay Lord mismo. Kaya puro fear, puro excuses, sobrang drained ko, ano ng sakit ang nafe-feel ko, sobrang bumaba ang immune system ko. Basta sobrang unstable ko lang sa lahat ng pinagagawa ko. And yung napansin ko pa, after failing twice, dun sa third time na nag-enroll ako, nandun pa rin pala yung takot. Gusto ko na naman takbuhan kasi pakiramdam ko is hindi pa rin talaga enough yung meron ako. Pero God corrected me and helped me by leading me to that story. Few days before nung first presentation dito sa third day ko ng thesis, nabasa ko to. Ang strong impression lang sa akin at that time was, it's as if the Lord telling me na, hey, give it to me, whatever little you seem to have, let me take it, give thanks for it. Maging grateful pa rin daw kung mag-present ka lang, ibigay mo lang yung little na meron ka. Then ikaw and yung hungry crowd, yung panel, they will be satisfied. Both of you will be satisfied. At after mo mag-present, marami kang iuwi na basket full of information. So, be strong and courageous and do the work. Huwag mo yung takbuhan, magpakita ka. And, dahil nga from time to time, binibisita ako ng fear. Isa to sa pinanghawakan ko sa lahat ng thesis, consultations, presentations. And yun, tunay naman talaga na ilang beses yun na parang sobrang hindi enough yung bit-bit ko during presentation. Pero right after ng presentation, ang dami kong naiuwi na ideas and information na nagamit ko for my thesis. Nakikita ko lang yung multiplication talaga whenever I lift my concerns to the Lord, give thanks for whatever I have, kahit gaano pa yan kakaunti or kaliit. Nagiging grateful pa rin ako doon. And then trust God and then do the work that He wants me to do. So, yan yung naging practice ko nung mga season na yun. And gusto ko lang din na pagdating sa boards, wag natin magmakbuhan and magpakita talaga tayo. Kung ano man yung naging preparation natin, ilaban na natin yan during the board exam. So, wala nang atrasan na, lalaban. Lalaban. Give it to the Lord and just do the work that He wants you to. Deliver whatever little you have. But first, thank God for it and then trust in the Lord. So, ayun lang. I'm so excited for our breakthroughs. So, yun lang muna. May isa pa akong story na isa ko ding sobrang pinanghawakan during thesis season. Sa next video lang yan. So, bye for now. Thank you for listening to the King. See you at the top.